Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, mayong adlaw. Kumusta mo? Natong palipay sa atong kugalingon sa dakong kahimayaan sa gahom sa Dios. Nga nabanhaw niyang anak, ug si Jesus usab may gahom pagpanhaw siyang kugalingon. Busa daygo na to. Kay kabanhawan ni Kristo mo isa ka kamatuoran nga ang tanang gisulti sa mga apostoles tinuod kay ang pagkabanaw ni Kristo, evidence of truth, ebidensya sa kamatuoran. Kay ang mga pulong niya o dili suportahan sa milagros pagkabanhaw, magduda tag tinuod ba ang gisulti. Mga igsoon, salamat kayo ni atas atong tulumanon, unya atong mga pagpasalamat, pagampo, pagpasalamat sa atong arsobispo, iyang ekselensya o si Alberto Uy, nga nagpaila kanunay sa iyang mapobsanong kahimtang sa pagpaubos. Pero labaw siyang katungdanan kay tupong mana sa mga apostoles ang bishops or apostles. Sa atong yampo nga atong arsobispo Alberto Uy nga tagan sa may paglawas o magpadayon ng iyang kaalam sa pagpaambit sa mga pagtulunan nga moiwag kanato nga di ta mo tislaob ngadto sa kapildihan kung dili kadaugan pinagi ni Kristo. Niya salamat sa tani Dodong Demtsua kay kitagan tag usa ka takna sa Cebu Catholic Television Network. Nga diay ang atong programa makita dito sa USA, America o ubang mga nasod tungod sa kauswagan karon sa media. So atong yampusan nga atong mga obispo, atong mga pare nga magpadayon sa ilang paghago tungod sa gugma alang sa kaluwasan. Kay maunay gitaha sa Ginoo nga pare, nganlan sila sa Latin og Alter Christos. Sa ato pa, ingon nga sila mo si Kristo sa buluhaton og tulumanon. Dili sa pagkapersonag pagka-Dios, sa buluhaton og tulumanon sa atong Ginoong Hesus, gisango na sa mga pare. Unya, dito kayo ita maglangan, diya sa kung wala, diya si Brad Rudy Recasa, ang atong nabantog nga Master of Bible Contradictions. Kay bulungan, kay makita ni Rudy siyang pagtuon o paghago, pag-ukab, pagpaklis pa sa Biblia, nga doon na diya mga contradictions sa Biblia. Tinood ba? O kana, matubag na ni Brad Rudy, unya, mangayo sa siya, gunahuna, gikan nato. Pero dili sa ning ato, gikan nato, kung dili sa balaang kasulatan. Kaya di sabsugot sa Rudy, o tubagon na nato sa atong mga hinuman nga kaalam. Niya sa John Purka o sa mga sharers sa atong katolikong pagtuo. Wailangan, Brad Rudy Recasa. Salamat Badsok ug mayong hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot ni mga Sibya, labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gokong, Winnie Miro, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Lacasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Badsok, dinhi sa 1 Pedro
5:8. Your enemy, the devil, roaming around like a roaring lion, looking for someone to devour. Pag maigmat kamo, kay ang inyong kaaway mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nagmulob, nangitag tukbunon. 1 Pedro 5:8. Sa buhat 4:2, they were annoyed because the two apostles were teaching the people that Jesus had risen from death, which proved that the dead will raise to life. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tawo og nagsangyaw nga pinaagi ni Jesus mabanhaw ang mapatay. Nagsangyaw ang duha ka apostoles nga si Jesus mabanhaw niya ang mapatay. 1 Korinto 15:15. Og labaw pa ni ana, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios. Kay nag-ingon man kami nga gibanhaw sa Dios si Kristo apan wala di ay. Wala di banhawa si Kristo bladsok sa 1 Korinto 15:15. Wa ka ni makasumpaki bladsok ang buhat 4:2 o ang 1 Korinto 15:15. Paliw ko nagpatin-awa ni bladsok. Sa Biblia, wa gini magkasumpaki, pero kung nato nang basahon, ya dili nato tagag pagpamalandong, aw suki gyud nagsangka gyud. Kay sa buhat 4:2 sa mga apostoles nagpahibaw, nagpatuod nga ang atong Ginoong Kristo magabanhaw og patay. So nagkabanhaw og patay, siya sad nabanhaw. Pero sa 1 Korinto 15 versikulo 15 kay bulungan man nga na may pundok nga ningon kami mga saksi sa Dios. Kami nahimong saksing bakakon. Kay kami nagingon nga wa si Kristo mabanhaw. Pero nabanhaw ba sad siya? Muna na kong tukso tungutana bro Rudy nga hay may katungtuhan. Nabanhaw o wa mabanhaw. Ang atong Ginoo sa mas balang kasulatan siya nagingon nga ang akong pulong kamatuoran sa Juan 8:31-32. My words are truth. Believe them. Nga akong mga pulong kamatuoran dawata og tuhoy na. Og si Kristo nagpahayag nga siya gyud ang kamatuoran og anak sa Dios nga dili mamakak. Busa si Jesus nagpahinumdom nga siya makabanhaw og patay. Ug siya sa San Mateo 21 sa sunod nga mga bersikulo nagingon nga kanang pag-ingon nga ako pahagba o baka dugmok nining inyong templo nga ilabyan kadugay na ako nang buhaton. Ug nasuko kay kamo, kinsa ba ko? Kinsa ba ni Jesus nga makaguba sa templo nga gitrabaho 46 ka tuig? Ug sila wa kasabot. Naghisgot ako sa akong pagkatao nga mamatay ako pero si katuog adlaw akong banhaw na akong lawas. Mo na gipadayag yun ni Kristo nga ang iyang pasumbingay gisambot sa mga kaatbang og literal. Di mahitabo nga usa ka templo hilabyan dako iya lang dugmukon sa usa ka adlaw niya katuog bangon na. So imposible kayo sa ilang panahon niadto. Mo na nga si Kristo ilang gitulpok nga bakakon. Pero gihuban ni Kristo nga inyo ra nang mamatud-ano niya nga mamatay ko pero akong banhaw nga akong lawas. Siya ni angkon. Ug sa laing bahin sa balang kasulatan ingon sad nga ang Kristo gibanhaw sa Dios Amahan. Kanong sila man duha tungod kay nasa Deuteronomio 32:39 ako nga Dios makahatag og kinabuhi sa katao ako say hakuha sa kinabuhi niya. Busa ako ang Dios ato ba ang Dios mo na makahimo pagbanhaw mo makahimo sa pagkatao sa tao. So mo na nga hay magitinuod sa 1 Korinto 15 mao ni usa ka dakong prueba nga nining kagubot nga si Kristo namatay nya nabanhaw daghan uban wa mabanhaw pero nagpakita din si Kristo sa 5 kagatos ka mga tao human siya mamatay human nga guwa sa lubnganan nga dito siya ilubong niya ang lungag murag langob gitabunan pagbato nga dako so nabli na
dayon nakita sa mga tao nga si Kristo buhi 15 sila ka no, sa 5 kagatos. Basta sila nagmatuod. Nakita na mo. So, mo na nga, naa sa 1 Korinto 14:15, nagingon, kung si Kristo wa pa mabanhaw, ang among pagwali kaninyo, kaming mga apostoles, ang among mga pulong kaninyo, dili madawat. Ug kamusan, nga nituo sa akong among mga pulong, wa say kapuslanan. Kung wa pa mabanhaw si Kristo. Ngano, kay nga among mga pulong, dili katuan. Kung way pruiba o usa ka milagro, nga among gisulti tinuod, tungod kay si Kristo nga namatay, sa katuog adlaw, nabanhaw, buhi man. Busa ang among giwali, katuhuan, inyong pagtuo, madawat, kay kini gipasukan sa ka ebidensya o kaligunan nga si Kristo tinuod yung nabanhaw. Nya karong gibasa ni Brother Rudy, nagingon man sa 1 Korinto 15:15 nga kaming mga saksi nga nahimo ng ingog bakakon kay ningon mi nga wa mabanhaw, nya nabanhaw sa diay. Muna ka makalilibog, pero the truth of the matter, ang kamaturan mo nabanhaw gyud kay nakita man labing minus mga unom ka kagatos 600, pero nagpakita ang nakita actually nga gihangop siya 500 living people witness and really affirm that Christ, the risen Christ, was sent by them. Nakita nila. Mora atong tubag sa nindot pagutana ni Brad Rudy Racasa, niya molakbit ang dayon ni Brad John Purka. Dan salamat Brad Chok, mayong hapon, mayong gabi isa nagsunod, labi na sa mga lain-laing nasod, labi na sa matalong liti ni Judge Julio Sobos, mayong hapon dyan. Ang pangutana Brad Chok nga itong nasukatan, nagingon anak, si Kristo Diyos man kaha, apan namatay lagi, San Juan 19:30. Nga dugang pagkomentary sa imong live, miingon man ang laing komentary. Di ko muuyon ani Brad Chok nga namatay, dili mamatay ang Dios, patay gyud ang Dios kay natawo man ang Dios niya ni Maria. Unsa may katanyawan ni Brad Chok, nagsagol man ning pangunana nila, wa man ma discernment. Ang ditso gyud nga tubag niini mao nga si Kristo usa ka divine person. Sa ato pa divina persona. Og doon na siya duha ka kinaya, Dios ug tawo nga matuod. Mo siya kay siya Dios ug tawo matuod na sa balang kasulatan nga ang mamatay diya kaniya ang iyang pagkatao lawas, dili niyang espiritu. O asa tayo mabasa? Mabasa ni nato sa 1 Pedro 3:18. Kinsa nagsulti ni San Pedro, unang Santo Papa. Masipong niya, si Jesucristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya o namatay siyang lawas. Pero buhi ang iyang espiritu. Buhi ang iyang espiritu. Sakto ka nagsulti sa unang Santo Papa. Nga namatay ni Jesus ang iyang lawas, ang iyang tawhanon kinaiya, pero buhi ang iyang espiritu. Ug si Kristo sa atong pagkatanon, kay doon na namin ni-question may tungod kang Kristo. Itugaan ba si Kristo nga namatay ang pagka-Diyos? Og niabot ang mga Parisiyo. Og ilang makatauhan nga nagbagdag bangkaw, nagdag mga pinuti pagpatay ni Kristo. Musaypong ni Kristo, naibaw ko nga biyanhi kamo. Anon pagpatay sa akong pagkatao, nga ako tao nga nagsulti sa kamaturan. Gisultihan ni Kristo. Nga kanang muanhi mo damog armas, ang inyong mapatay nga akong pagkatao. Ngano kay nasina mo kay nagsulti ko sa kamaturan. So si Kristo mismo itugan nga ang mamatay kana diya ang pagkatao. So doon na ba tayo babasa nga si Kristo Diyos? Niyangkon siya siyang kugaling baba nga siya Diyos. Nas pinadayag. Pinadayag 21, versikulo 6, natos versikulo 7, nangingon si Kristo, ako ang sinugdan o kagatapusan. Ako nga alpang umiga, ako si Kristo. O katong mananaog, katong nakapasar sa mga pagsulay, sila na himong tinuod akong anak sa pagtuo. O ako sa ilang Diyos. Ako ilang Diyos. Sa ito ba si Kristo, miangkon nga siya Diyos. O ipaila niya nga siya, alang sa tao, ilhon yun nga Diyos. O dili lang siya tao, aritas Diyos amahan. Nasa Hebrehanon 1, versikulo 8. Kining mga pulunga, wala isulti sa amahan, ngadto sa mga anghel. Kining mga pulunga nga litukon, wala ni isulti sa mga anghel. Gisulti ni sa anak sa Diyos.
O ang amahan nag-ingon, ngadto siyang anak, anak, ikaw Diyos, ug ang imong trono walay katapusan. Mamakak man na ang Diyos amahan? Dili. Nas Proverbio 8, versikulo 8, ang Diyos amahan. Magsultis tinuod, ug dili na bakak. O ang Diyos amahan mingon, ikaw, si Jesus na, Diyos ka, ang imong trono walay katapusan. Dili na mamakak ang Diyos amahan, nga kala si Kristo, iyang anak, Diyos na. Yaw sa may kalabutan, anak, nagisgod matag mamatay ang Diyos. Sa may tubag, anak, sa Biblia. Sa 1 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 17. 1 Timothy chapter 1, verse 17. Nagingon, ikaw Diyos, magkagagahom, nagmando ka kanamo. Ikaw Diyos, Espiritu. Ikaw Diyos, dili mamatay. O tarawa, sige sulti sa Espiritu Santo, ang Diyos dili mamatay. Kanya, doon na ba tayo mabasa sa Biblia? Nga ang Diyos di mamatay. San Juan 4:24. Ngayon, ang amahan nga Diyos, Espiritu. God is Spirit. Kanya, sa Kaalam 1:12, ang Espiritu sa Diyos di mamatay. Yan si Kristo kay Espiritu mara. O tao sad. Kaya pagka-Espiritu, pagka-Diyos, dili na mamatay. Kaya Espiritu di man mamatay. Juan 4:24. Ang Diyos, Espiritu. Kaalam 1:12. Ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Muna nga, sa pagkatinuon, ang namatay ni Kristo, mo iyang pagkatao, dili mamatay iyang pagka-Diyos. Kay matod pa ni Padre Fran, doon nagay Diyos nga mamatay, dili na tinuon nga Diyos, Diyos na. Sakto na yung isulti. Kay matod pas balang kasulatan, if there is God and does not have the nature of God, that is false. That is fallacy. Sabi ni siya pa, kung doon ay usa katailho na to nga doon ay Diyos, piruwa niya ang kinaiyas pagka-Diyos, dili na tinuon nga Diyos. O, kung mingon ta, Diyos si Kristo, pero namatay, di na siya tinuon nga Diyos. Nga naman, kayang Diyos di mamatay. Di modo, dili ta angay musulti niya na, kay makadaot man na. O di na may tabo. Naa sa Job 34:14-15. Job 34:14-15. Sipong, ningon ng Diyos, pinagi ni Job, kuno galing mamatay ang Diyos, patay ang tanan. Patay ang mga langgam, patay ang mga isda, patay ang mga hayop, ug kitang tanan mga matay. Ang tao mga matay, kaya nga itong kinabuhi, nagakabyon sa kinabuhi sa Diyos. Kuno galing mamatay ang Diyos, patay ang tanan. May tabo na, dili na may tabo nga mamatay ang Diyos. Kay ang Diyos nga mamatay, Diyos da. Matod pa ni Padre Fran, nagani ito ipatuo nga Diyos niya, mamatay, di na tinuon nga Diyos na. Kaya ang tinuon nga Diyos, dili mamatay. So, mauna, kanang mingon nga, namatay yun ang Diyos kay si Jesus na tao man ni Maria nga tao. Gatuk anong ka? Nga kanang Jesus nga na tao, gipahibaw na sa Biblia, nga siya anak sa Diyos Espiritu. Ug na tao siya, nagsulob sa lawas tao, muna yung mamatay. Busa dili kayang gisuluban kinsa Espiritu, wala yung kamatayon. Naa sa Biblia, di na mamakak. Tinuod siya nga di mamatay. Asa mamakak ang piyawa. Ang atong mabasa, tapusan sa pangutana. Isaias 9:6. Usa ka batang gamay gihatag kanato, kagamhanan gitungtong siya nga baga. Siya tawag kay bulungan. Siya pagkatawag Dios nga gamhanan. Siya pagkatawag amahan nga walay kamatayon o walay katapusan. Diya wala, bata pa si Kristo gipahibaw na daan ang tagna nga siya maong Dios nga gamhanan o dili mamatay. Amahan nga walay kamatayon. Period tadiya. Mo na itubag nato sa pangutana. Kunya, napamatay panahon, balik ta ni Brad Rudy. Daghang salamat Pansok o gusto ko maayong hapon sa tanan gyud natong televiewers. Kutob sa maabot ni inimong Sibya, labi na gyud sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Doreng Nakurda, Marlo Gukong, ug ni Dondon Ansane Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Pansok, aritas kusulatan sa 1 Corinto 5:5. You are to hand this man to Satan, for his body to be destroyed, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Itugyan kining tawhana kang Satanas, aron laglagon ang iyang lawas, ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. 1 Corinto 5:5.
Sa episode 2:8, sa mga balita Biblia nga na yun, "For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, ug dili kini sa inyong binuhatan, kundi gasa kini sa Dios kaninyo." Episode 2:8, klaro kaayo, tungod lang sa pagtuo na luwas kamo, dili inyong binuhatan. Santiago 2:19, "Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga yawa nagtuo sab ni ana ug nagkurog sa kahadlok." Akong pangutana ani Bladsok, ang yawa na may pagtuog Dios Bladsok. Ang problema anig malangit ba kaning yawa Bladsok kay nagtuom sa nig Dios. Palayo ko nagog patin-aw Bladsok. Santiago 2:19. Oh. Kung nagatuo kang usara ang Dios, hustong imong pagtuo. Og si Satanas, ang yawa, ang demonyo, nagatuo og Dios og nagkurog pagani. Yan naman sa Marcos 5:3. Ikaw ang nagatuo. Ang imong pagtuo magaluwas kanimo. So nganong di man maluwas si Satanas nga may pagtuo. Mo na imong kumutana brother. Pero unsang matanga sa pagtuo nga makaluwas? Na sa Santiago gyapon 2:13-14. Nangingon, ang usa ka tawo nga dunay pagtuo, makaluwas ba kini kaniya? Dili gayon. Kinahanglan iyang pagtuo ubanan sa mga buhat. Ang iyang pagtuo ubanan sa mga buhat. Muna San Mateo 19:17, usa ka datong ulitaw nangutana, Ginoo, unsa akong buhaton aron maluwas ko? Si Jesus dayon mitubag, anak, kung gusto kang maluwas, tumana ang mga sugo sa Dios. Busa, ang pagtuo makaluwas kung ubanan sa buhat, kung pagtuman sa sugo. Pero ang yawa nga nagtuog nagkurog ba gani, maluwas ba dili? Kaya naa sa Jeremias 2:20, ningon ang yawa, non serviam Domini. Ningon Satanas, dili ko moalagad kanimo Ginoo. Di ko masugot si mong sugo. Muna nga, kanang iyang pagtuo, di gina makaluwas. Kay pagtuo lang, di naman makaluwas. Santiago 2:13. Makaluwas pa sa tao pagtuo lamang? Dili gayon. Kinahanglan ng pagtuo nga makaluwas, buhato nato ang tuman sugo sa Dios. Muna atong tubag sa may pangutana ni Brother Rudy niya Diyon po ka. atong Wa pa man. maminaw si Brother Diyon. John Porca. Salamat Bradsok. Ang lain pangutan Bradsok nga atong na sugatan, ang Biyernes Santo, giingon Good Friday. Nganong Good Friday man nga namatay man ang Kristo. Unsa may katinawan ani Bradsok? Na may Good Friday nga namatay? O namatyan? Unsa man Good Friday yan ninyo? Sa mga karaang tao nga superstitious yun, ayaw mong pagpatuyang na yung panaw Biyernes, kay peligro na, kadaot na ninyo. Yan na sa inihitabo, kung doon na tayo tao nga ni panaw, Biyernes, nalunod ang barko yung sakyan, namatay. So, muna, doon na mal, sinyal mala. So, doon na yung mga paputuwa-tuwa ba. Pero po na, ang counter, kununsay nahitabo. Kununsay nahitabo. So, sa kaanlaw, ganunay kabulahanan o kayuhan, kanang adlaw ang ingan good day. Mayong adlaw. So, sa kahimtang ni Kristo, namatay ba siya sa Biyernes Santo, ang Biyernes Santo, maong adlaw sa kaluwasan. Adlaw sa kadaugan. Adlaw sa kaluwasan sa makasasala. Asa mabasa, na sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 8. Sa kamatayon ni Kristo, siyang dugo, paglipay katawhan, kay naluwas kamo, mapasaylo na inyong sala. So, di modo, ang nahitabo sa Biyernes Santo, dakong kayuhan, dakong ikalipay sa kalibutan. Mo na nga good day. Mo na nga nato Good Friday. Kay kanang maong adlaw, mo ipagkamatay niya, pag-aga siyang dugo, o nagkahulugan, nga napuy-puy ang gahom sa yawa. So, sa kamayang paghinulsol, ang grasya ni Kristo, magkapasaylo na yun. Niya mo itong ibasa ni Brad Rode sa Efeso 2:8, naluwas ka mo tungod sa grasya, dili sa inyong may buhat. O si, himingot nga nung buhat magaga. Ang tinuray, kanang grasya nga atong gibuhat, ang grasya nga atong madawat, nasa buhat 11:15, ang grasya ni Kristo makaluwas. Kung sa'y gahom sa grasya, kung ang grasya na aka nato,
kita nga magtapos itong kanahuna, dili magampo, kita muraglayan sa pagbansay sa tinuod. Igsud sa grasya, mausab ka, nindutan na kang maampo, nindutan kang mubuhat o payo, mo nang gahom sa grasya. Di mo sa liga na to, dili lang ang atong abilidad sa pagbuhat, kaya ang atong abilidad sa pagbuhat masayop man. Mo nang giklaro, gibasa ni Brad Rude, kundi nato masabtan, anugon kayo. Naluwas kamo sa grasya sa Dios, dili sa inyong may buhat. Sa ito pag atong may buhat, mahimo na nato. Pero kinanglan, sudlan ta grasya. Kay grasya, 26 sayas, musud ang Ginoo ug mo'y muaga ka nato sa pagbuhat ug unsay maayo. Muna nga, rely on Him and also continue your good work kay dili makaluwasan ug wa tay pagtuo. Mo sa tanas kurog tuo ko nimo Ginoo, pero non serviam Domini. O si tuo ko nimo, pero di ko masugot nimo, di ko mutuman nimo. Ay impierno gyud ka. Mo to na impierno gyud sa tanan. So mo na atong tubag sa pangutana niya usa na maning Long. Time na. nahurutan na itong oras dong. Huwag doon na patay sumpay. Sumpay. Ha? Sumpay. Commercial. Karon dayon atong lantawon ang may nungdanon kayong pahibaw o makita nato pinagi sa atong screen. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na ko'y data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Mga igsoon balik ta sa atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko, may panultihon nel volitum nisi precognito. Dili ta makahigugma sa usa ka pagkamao. Usa ka kahimtang, usa ka tawo, dili ta makahimo paghigugma niana kun wa ta makaila unsa o kinsa siya. Mausad ang tao dili makahigugma sa Ginoo kun wa ta makaila unsay Ginoo unsay Dios. Ug labi na kun wa ta makaila sa atong ginganlan og destiny of man as created and prepared by God. Isaiah 43:7. Akong gihimo ang tao matud pa sa Dios
dili alang lang sa kalibutan, labi ng dili para sa impyerno. Gihimo ko ang tao para sa langit. Unsa ng langit, kinabuhing walay katapusan. Unsa ng langit, kalipay sa tanang kalipay, way sama nga kalipay nga madimdim ug datilawan sa tao sa kalibutan, kundi hingpit ug labing matamis nga kamatayon ang pag-adtog langit. So, mga hinigugma kong igsoon, human sa atong mga pagpahibaw, unsa ka mahinungdanon, sa atong destiny, sa atong tumong, sa atong kinabuhi, heaven, according to Him, according to God. Ato na yung paminahon si Brad George Torripil, usan ni sa atong mga kaigsunan nga defensor fide, pagpanalipod sa mga pagtulunan sa Diyos ug kamaturan, niya naila sa ni siyang bugnaw nga makig tabi makig maingon nato pag binayluay sa mga pagkatarungan niya si Brad George Torrifel. Dahil salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon ka natong tanan, ilabi na sa ato mga televiewers na karon na nga nagsunod na itong programa ug sa mga online viewers sa FB. May paglantaw ka natong tanan. Nya akong greetings diha sa Moalboal Cebu sa kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrifil nga karon na nga naglantaw na itong programa niya diha sa poblasyon Itapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug siyang kapikas nga si Kuya Badoy. Diha sa Katarman Liloan Cebu si Brad Romil Sotirol nga karon na nga nagsunod niya itong programa. Basok ang panudo sa itong simbahan Basok nga ang tao Basok kung doon na siya dakong sala Basok bisag napasaylo pa siya sa pari Basok ipasaylo iya mga sala kay kumpisal siya nakinalusol siya dili siya maatong impyerno kung dili muagi siya og purgatorio Basok bisag napasaylo siya Basok di gid siya mo sa langit muagi gid siya og purgatorio kay iya yung bayran ang iyang mga sala nga nabuhat sa buhi pa siya iya yung bayran kay namas pinadayag 21 27 nga wa gyud makaditsog-sud dito sa langit nga dunay bisag gamay mansa sa buling sa sala wa gyud makasud dito Basok so muagi gid siya linisanan kay iya yung bayaran. Pero si Birhen Maria Basok, except ni Birhen Maria, si Birhen Maria gipaditso gyud sa langit sa Ginoo, wa gyud siya moagi og purgatorio kay wala man siya isala nga iyahang pagabayaran Basok iyang pagalimpyuhan kay wala man to isala si Birhen Maria. Pero akong pangutana Basok mahitungod ni Dimas Basok. Nakato si Dimas Basok kato usa ka tulisan nga naa sa tuo, wala si kistas man to. Tulisan kriminal man to Basok. So naa gyud siya isala Basok. Pero ang atong Ginoo ato ingnon nga nagpasol gito sa Dimas, naginulsol gito siya, kita sa Ginoo pero ang Ginoo niingon nga bisag ang gipangayo niya katong mura nga pahinumduman na siya Basok ba nga Ginoo pahinumdumi ko kung maghari na ko nya o maghari na kanya. Ang tubag sa to Ginoo nga di lang ti kahinumduman Dimas kun dili karon dayon uban ka kanako sa paraiso. So ditso gyud sa paraiso si Dimas Basok wa gyud bungagig purgatorio kung ang atong Ginoo mo ay pasultihon kay di man siya mamakak. Pero ang akong pangutan na Basok, naamo to siya mga dagkong sa nga nahimo Basok. Kunya unfair ni sa uban Basok, okay ra ni Birhen Maria. Kay si Birhen Maria wa mo gito isala. Ditso gito sa langit pero si Dimas Basok, kung moingon ta nga ipaditso gyud sa Ginoo nga wa magig purgatorio, unfair sa uban Basok nga ang uban giagi yung purgatorio kay iya yung bayaran niya. Unsa mo gini Basok? Si Dimas ni ditso ba gito sa langit wa magig purgatorio? Kaya di nga man Ginoo nga karon uban ka kanako sa paraiso karon gyud adlaw o niagi gitog purgatorio Basok. Paliho kong pagpatinaw Basok. Dahil salamat. Ang atong pasiuna nga tubag niya na nasa San Lucas 12:48. Nganingon ng Dios kung ang usa ka tawo gamay ragsa kinahanglan gamay rag silot. Kung ang usa ka tawo dakugsa dako sa dagang silot. Mao na justice to give what is due to everyone. Mao na nga kay ang Dios mo may maghuhukom atong mabasa diya sa Salmos 7:11 na God is a just judge. Nga ang Dios usa ka maghuhukom nga matarong. Mao na gisulti diya sa San Lucas 12:48. Ako gamay rag silot, dakog silot. Mao na katong mamatay nga dunay gamay rag sa imong gisigutan Brad George ang pinadayag 21-27 way makasuod sa langit bisag gamay ra yang gamay sa mo na siya limpyuhan gyud siya gamay sa pero bisan unsa kadako siyang pagka makasasala naginulsol ugi
Naginulso lagi pasaylo na ang iyang sala. Ya, ang Ginoo di man na mamakak. Ingon man Ginoo nga to ni Dimas katong tuloy siya. Oje, mikum in paradiso me. Now, you go with me to heaven, to my paradise. Kaya, dili na to lubagon nga Ginoo, gatiyaw-tiyaw lang. Kaya iyang pasaylo. Ug ang kasakit nga ganaang ko ni Dimas niya sa cross, bayad siyang sala sa pagkatulisan. Nakita as Ginoo. Pero labaw niyang nakita ang iyang pagbag-o siyang kinabuhi. And that being born true and somewhat clean before the eyes of God, pasundol niya sa langit, di siya purgatorio. Pero namatay nga doon ay gagmay sa, wa niya mabayre, by justice, wagi siya. Pero dili na ito ipakumparar nga si Dimas Bayron yun, kay waman ang iyang kasakit sa cross, that was more than enough suffering on the cross and dying with Christ that very day. And the words of Christ are always true. Tinuod gina di siya mamakak. Oje, mikum in paradiso me. Today, what sabi ko tomorrow? Today, you will be with me in my paradise. So, dili na to, ingno na to, dili na to huwaman nga, kinag magipanggiyon pa sa purgatorio. That is against the word of God. God is true. God is not liar. Iyag yung gitumano na. Ingon siya, sa dilang ato ranit, yagit ay purgatorio. It is not written. Yan na ito paminahon si Dens Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok, mayong hapon, mga kaubanan, o ang tanang televiewers sa tibok kalibutan, mayong hapon, mayong gabi ninyong tanan. Brother Sok, kining nangayo kong katinawan ba kay naay ko'y nakuha ng libro, unya, usa ka pare ang nagsulat. Pero walay nickel obstat o wa sa imprimatur na alay certification nga pag-appoint niya as an exorcist sa ilang diocese. Unya, unsa man yung Brother kay primero is kanang kung walay nickel obstat o walay imprimatur pwede ra na babasahon? Nya pare ra ba ng suwat? Kay sa sulod sa libro, Brother Sok, na ay mga pangsuwat na din nga makakutaw sa libog. Pananglitan. Naingon sa dire, kinsa may Ginoo, who is the Lord of Hell? Kinsa may Ginoo sa impierno? Unya, karon nagingon man gitubag kuno siya, ningon ang Ginoo nga every knee shall bow sa langit, sa yuta ug sa ilawom sa yuta, ug ang ilawom sa yuta mao man ang impierno. Sa to pa siya po'y Ginoo sa impierno. Muna yung pumunta na Oh. Dens. By the way, pumunta na, pero naata sa word nga, God is the Lord of Hell. Nga, ang Diyos, Ginoo sa impierno. Now, in what case nga, the writer that you mentioned sa usa ka magsusuwat, kay mong nasayop o mahimo ba? Pangutan na nasayop pa siya o sakto ba siya? That is the point. So, ang tubag niya na, depende sa unsa ang pagkaginoo niya sa impierno. How can we call Christ that He is God of hell? Because He is justice. And He is the one responsible for the blaming of fire. He is the one who judges that is forever. So He is the Lord of hell. But it does not mean nga siya ay hari-hari dito sa impierno, yan ang impierno sa Ginoo. Dili na ba? That is based on God's justice and the fact that the hell exists, and the hell existed not by the power of God maghimog og impierno para nato. Ang atong nga sala mo'y nakapahimog impierno. Busa mahimo nga kanang maong pare masayop kung mingon siya nga kanang pagkaginoo ni Kristo sa impierno, siya kauban gyud mga tuwa sa impierno dito. Siya kinabuhi ito kay haon ba siya may Ginoo? Dili na mao. Ang mao nga kasabutan nga hell comes because God applies His justice. Abot ang impierno
tungod kay giunan sa Ginoo kay siya hustisya. Ang silot nga dako tungod sa dakong sa Lucas 2:28. So mo na ka kung mingon siya nga kanang pagka Ginoo sa impierno nga siya kuyog siya dito, kuyog sa mga impierno, higala sa mga tao ditong mga makasasala, dili na mao, dili na tinuod. Ikon umaw na siya kung na sayop na. Pero kung na nga, there is hell. Hell exists due to justice because of man committed great sins worthy of fire which is forever. So, that is his being the Lord of hell. Pa siya kasa diha. So, muna kanang tubag sa imong pagod agig tubag sa pagutana, mo tanan tas pare, unsa may mo unsa may mo kuno sa pagkaginoo sa yawa. Wa ta kay pagutana niya. So, isuspend na to atong tubag. Dennis Marquez. Dengan salamat Barsok ug mayong hapon kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings nako ni Brad Alang Tanggapan, ni Brad Boy Paragoso ug ni Brad Edwin Paragoso diha sa Tungkop Minganilya. Barsok, dunay mga saksi ni Jehovah Barsok nga ako nakaistorya nga ang panudlo nila Barsok nga nahilangit 144,000 nga puros lalaki. Unya Barsok, ningon sila nga ang tinuod nga saksi sila kay sila man nagtuman sa sugo ni Jehovah. Ang akong pangutana ni Barsok nga naa sa pinadayag Barsok nga nakita dito sa langit ang 144,000 nga naluwas nga nahilangit. Unsa may buot ipasabot ani Barsok nga ang nahilangit katurang mga tawhana o wala na ilain nahilangit hangtod karon? Palit ko putin ni Barsok. Wag yan magsulti Ginoo sila rin langit. Katurang 144,000 kapulos mga lalaki. Wa mo ilabot og babae. Idealism to make them somewhat usa ka panig-ingnan sa kinabuhi. Nga takos sundo nato. Kuno natin bukasyon sa Manila. Kasi may bukasyon ini mga tawana. Mga lalaki man pero wa magbinyo, celebrate sila. Nagtuo sila nga ang pakigilawas dili kini alang lagyon sa kinabuhi tagsa-tagsa ka tao. Doon na kay panahon nga ang pagkikilawas usa ka sala. Kay kung babae ug lalaki dili kinasal, sala man na. Ang usa kinasal nya, ang usa dili kuha man na. Gingan man nag kining fornication man ang ulitaw pulos ug daga. Ang usa kanang kuha na usa gina kapaglapas sa adultery, mortal sin gina as natang fornication. Muna ang buti pasabot nga ang Dennis nga kanang 144,000 mo na malagit dili na tinuod. Naa sa mao teksto gyapon 9 pinadayag 9:4 man. Nakita ko ang labihan kadaghan nga moadtog langit, nagsulub og puti, naggamit og nagwarawara og palma. Dili may ihap o kanang 144,000 may ihap na sama sa bas kada may ihap mo nang gidaghanon sa mga taong malangit. Pero ang saksi hinuno Jehovah gyud ang ilang doktrina tingaliwan ni mo ibaw kakana 144,000 mao ra gyud na sa malangit wanay lain kining niya sa kanang nabilin nga gipili sa Ginoo dili langit lang atuan nila yuta na kalibutan nga buhatan sa Ginoo bag-ong kalibutan. Katurang yung 144,000 malangit. The rest of that, kitang mga buhay, nagbinutan ta, buhatan ta sa Ginoo. O bugkauho niya ang langit nga, ayuta yang ipuyan, ayuta nga ipuyan sa mga santos. Adto na diha, mo na langit na to. Dili ka nagisgutan sama sa 144,000. Mo na doktrina sa saksi niyo, mga dili tinuod. Kada man, kay nakita ko, ang panon sa katawhan, nagsininag puti, nagdag palma, sila amo ang gitagana padung sa harian sa langit. Dili mayhap. Ingon nga ang baas di mayhap. Mao sa dili mayhap ang mga malangit. Pero saksi niyo ba 144,000 lagi malangit. Oh, wala na ilain. Ay kun mo nang ila. Sayop na dili na tinuod. Kay kanang ingon nga magbuhat og bagong kalibutan, ang ingan sa Ginoo na bag-ong langit ug bag-ong yuta. Langit yun na. So sama doon na pagkaipangutan. Napa? O, sige. Kagahapon, tong Domingo gisaulog na to ang pinakadako nga pista sa Siban, matud pa. Unya
gitawag ni nato ang greetings Happy Easter. Now, ang ubang mga tinuan, Brother Sok, gikontra ni nila kay nganong ginganlan nag-Easter. So patuo ni para nila gi-accuse kay ang Katoliko og patuo kay kana daw si Easter sa superstitious man na usa man na ka Dios sa Europa atong panahon na. Ug ngano man nga ang mga Katoliko nagamit man sa termino nga Easter nga gikan man na sa pagano nga napag ilanan nga napay kuniho na ay itlog simbolo sa Easter. So paliw ko kung katinawan na ni Brother Sok. Nganong Easter man, nganong di man lang moingon tag maayong pagkabannaw sa Ginoo, moingon man Happy Easter. Basta mga pari, kusog kayo mo litok na Happy Easter. Okay, ang tupag ana sa buhat 12 nga kanang inganlan og kanang sila naga sa ulog sa pagkabanhaw ni Kristo of that great Easter of the people. Kanang is diha dili na siya nga babae. Sidlakan kay pagkabanhaw ni Kristo nagatubang na siya sa adlaw manang sidlakan. Est manang ano ang tiliwala ka basa na sa buhat 12 nga ginalitok na nasuwat ang pong Easter. Pero meaning na the sun. Christ is the greatest son of light. Niya nagatubang siya sa Easter. Yo, mo na pagkabanhaw gitawag nila nag Easter Sunday. Kay nakahulugan na sa Est. Sa sidlakan ba? Dili na ganong tao. Dili na yung kagitumutumo na to nga na si Easter. Usa na ka Dios nga babae. Dili na siya mao. Muna nga kanang kuniho ug sa pana. Kuniho og itlog. Itlog mga patutuo na himong kalingawan sa mga bata. O pag na itlog nga tipigan pagkatan niya makita ka premiuhan og kwarta. So igduwa na sa mga bata sa Domingo sa Pasko pero dili na nagpasabot nga doktrina na sa simbahan. Huwag ang kuniho, doktrina na sa simbahan dili para ila na sa mga kabataan o sa kadula nila nga gusto nga mga ginikanan sa nga magkaduwa mga bata niya na nga dunay itlog nga gitipigan or within this parameter. Nya makita na premiuhan kwarta. So kalingawan na siya. Dili na doktrina sa Iglesia Katolika. Ya, sa naman. Dong. Kayo sa Barsok. Si Dennis Barquez. Barsok, akong pangutana Barsok, katong niaging Biyernes Santo, matod pa sa mga Iglesia ni Cristo, nganong miingon man mo nga si Kristo nabanaw sa tulok adlaw, nga kung atong ipon Barsok, sa namatay atong Ginoo, sa alas 3 sa hapon, wa pa kaabot og sa adlaw, nganong ato na tulok adlaw, gisaulog na nato ang pagkabanhaw nga, kung mag-ihap ta Barsok, mag-ihap gyud ta og sugod sa Sabado. Nganong ang pag-ihap nato Biyernes namatay unya pag Domingo na banhaw, wala kuno maayo pagkwenta Barsok matod pa sa mga Iglesia ni Cristo kay 3 days man ang giingon sa Biblia nga nabanhaw. Naman sa Biblia namatay si Kristo sa Biyernes. Unya nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Nya wala nag-abot og tuog adlaw. Sumada di wala nag-abot pero sa adlaw sabot na pareha tu ka saging akong gikaon. Kardaba ya kanang tambal tungdan og usa pero ako gikaon lakatan kardaba og tungdan nining tulo ako ra gini gikaon ng sa tagsa nila og tunga pero makaingon ko nga nakakaon kog tuo ka saging pero actually dili tibo ka saging katunga lang mo sana namatay si Kristo sa oras alas 3 so dili mahulagway nimo nga usa ka adlaw. Pero that was Friday. Nya tibok adlaw sa Sabado ay problema. Nya nabanhaw man siya sa Domingo. Kapila man ang Domingo kag Biyernes. Ikatuog adlaw. Pero not necessarily nga tibok adlaw isipon na to na mahimo gud nga ng kada adlaw 24 oras. No. Di na may nga global counting, reckoning. Palita sa ato sa maradlaw tag Biyernes. Nya kadlaw luyos kalibutan dili ka down hapon. Sa to pa kung imo nang ipon mapil na in global kuan ba kanang reckoning global reckoning mapil imong luyos kalibutan kay tibok man kalibutan pagkamatay ni Kristo
Namatay siya alas 3 sa hapon. Yes, alas 3 kadlaw. The whole day. Sa Sabado, nila na ito hilabtan kay the whole day magito. Pagkabanhaw niya sa adlaw Domingo, kadlaw, magtangtang alas 3 sa hapon speakers now. Meaning globally, 3 days and, 3 days. Pero not really full 24 hours. That is global reckoning. Oh. So, dili local, kay balita mo ta, nakakapuyo sa Jerusalem. Lain ba ng ilang oras dito sa Pilipinas? So, wala na to local reckoning of time. Dili man ron local reckoning of time. Global. Ono Juan 2:22, si Kristo nagtubos tibuok kalibutan. Dili kay sa Jerusalem ra. So, we must distinguish. The answer of that question, we must distinguish. Both sa ato nang isipon. Sa may mong gusto, 24 oras dili. Tuok adlaw gito, tuok adlaw. Sama sa ingon ako, tuok ka saging igog kaon, pero katunga ra, pero pulos pa, saging lain langan. Pero makaingon ka kaon kung tuok ka saging, pero dili tibuok. Pareha na si Kristo na namatay sa tuok adlaw, pero dili tibuok nga kada adlaw 24 oras. That is the global reckoning. Iyab tantas panahon, salamat kayo sa inyong mga pagduyog sa paglantaw sa itong tulumanon. Kita gihapon ta, minaw gihapon ta sunod panahon, tugod sa makagagahom. Kunya atong pasalamatan ang atong mga speakers. Ang ganinduhan niya si Dennis Abarquez, Dennis Bacolod, ya si Rudy Racasa, si George Torrefil, o si John Purka. Mado Aquino. Manila. So, salamat ta sa atong mga kaigsunan o kadtong mga ampo sad para kanato. Atong pasalamat sa atong manager o president sa Cebu Catholic Television Network, Brad Dudong Limchua, iyang kapikas ter Dayan Limchua. Niya ato sang pasalamat sa atong mga nagpaluyo sa mga pag-ampo alang kanato. Sila Sister Fee Barino, Lito Barino, mga religious leader sa simbahan. Unya Brad Adam Ampier, presidente sa CFD, Crispin Tangpos, Emily Albano, Julius Lawas, Sulping Alguere, Jeffrey Quillosa, o uban pa. O atong mga pagpasalamat. Salamat sa Talisay, dako kayong hitabo nga magkalilisang sa gyapon gawa sa miaging bagyo sa Bulacau, Talisay, sa ubos, puno kayo sa mga balay. Ya, sigpit kayo, waya lagyanan, sunog, 31 ka balay, why nabilin. Kaya dili maduol sa bisag sumpay-sumpayon pa nila ang ilang host, di kabot yun. Sunog, luwi kayo. Yang idalang sila sa barangay captain, sa usa ka eskwelahan sa Bulacau, dito taon sila magpuyo, magtulog, libre sa pagkaon. Ipadadaan sa mayor sa pagkaon, amahaw pa niyo itong panihapon. Kaya, pagduaw niya, nagdasya ang kwarta. Nga, kini, magamit ninyo sa pagbangon, pag-usap. Dili tingalis kinatibukan, pero arang-arang, doon na namoy kapuyan. Ingon niya lang, kasing-kasing ni Mayor Samsam Gulyas, sa iyang kapikas, si Ria Gulyas, o sa mga councilors, sila si, Joy Asnar, Vice Mayor, yan si Chik Kabigas, si Inday Josepina Consial, si Ilanan Fee, o si Rocky Bass, Atty. Rocky Bass, o si Lito Bacaltos, si Danilo Caballero, o si Ferde Bacaltos, Verde Bacaltos, no? Rabaya bro. Rabaya. Kanya dayon si Atty. Dan Villaver, yang amigo. O si Lister Daan, o si Jan si SK. Salamat kayo, Diyos magapanalangin ako. Tagbo tapon ni atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin nato. Salamat. Discus
Cebu.